Patatawag daw po ng Quadcom si dating Pangulong Duterte. Muli daw pong iimbitahan si dating Pangulong Duterte dahil po doon sa huling pagdinig binunyag po ni dating Iloilo Mayor Mabilog na si Pangulong Duterte daw po tinuro siya ng major drug protector. Hindi naman daw po ito totoo. Ano po ang reaksyon ninyo dito? At pangalawa po, Attorney Sal, yung pong mga nasa committee hearings sa ito ng mga kongresista, mga dating kaalyado rin po at mga dating nakaupo sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Well, number one, yung sinasabi ni Mabilog, ang reason daw kung bakit siya sinama sa drug list ay hindi niya raw kasi sinuportahan si Presidente Duterte. Alam mo, that's a lot of nonsense. You know why? All the governors, the mayors, barangay captains, except only, with the exception of Governor Angel Amante of Agusan del Norte. Lahat sila hindi nila sinuportahan si Presidente Duterte. Following his logic, dapat lahat yun kinasuhan niya at sinakan siya sa drug list. Kaya malabo yun. Kaya sabi ko, kung merong ebidensya ang gobyerno at hindi siya napapailan, ay pailan na. At hayaan mo yung hukuman na maghusga sa kanya. Kasi tumakas siya, hindi siguro siya napailan. Ngayon bumalik na siya, hindi pailan niya na. Number two, doon naman sa tanong mo kung atin si Presidente Duterte, nagkausap kami, a few days ago lang. At tinanong ko siya doon. Sabi niya, sa totoo lang, gusto ko na nga umattend. Gusto ko na nga umattend para i-educate yung mga nandun sa mga ginagawa nilang mali. But sabi niya, hindi ako pupunta ron. Bakit? Kasi wala, tingnan mo ang ginagawa nila sa resource persons. Hindi yun naman makapagpaliwanag Hinihiya na nila, binubuli nila, at hindi, ang importante, hindi makapagpaliwanag. Kasi kung pupunta ka ron, hindi ka rin lang makakapagpaliwanag ng gusto mong sabihin, ay bakit ka pa pupunta ron? Ako, Attorney Sal, I would just ask this difficult question. Kasi po, after that explosive statement of former Mayor Mabilog, parang nagkaroon ako ng deja vu kasi nga lumabas na rin po after 7 years of incarceration po si Senator Laila De Lima na yung mga charges nga hindi po naging suportahan. Tapos may 2 pong mayor na namatay po sa panahon po ni President Duterte. What do you make of that? Now people are saying that they were all trump-up charges after all. 'Di ba? Kasi nga parang kumbaga yung kwento po ni Mayor Mabilog na parang binigyan po siya ng tip ng isang dating PNP chief, no? Unfortunately, patay na po 'yon. So how do you these accusations po against the former president? Unang-una, I disagree na sinasabi mo explosive. It's a dud. Wala lahat yun. Pati yung mga story niya na pag pumunta rin siya doon sa krami, papatayin siya. Mga incredible. Walang kaloy ka. Pangalawa, yung sinasabi mo naman kila De Lima, alam mo yung kay Lima, kaya lang siya na-absuelto kasi nagkaroon ng retraction. Na nagkamali nga ang hukuman doon kasi yung retraction, hindi naman napatunayan na kaya sila di umanong nagsinungaling, ay tinatakot sila. Yun ang pinakamali ng hukuman doon Binigyan niya ng halaga ang isang testimonya na binigay under oath pagkatapos bumaliktad. And the jurisprudence says that if you're going to retract, you better prove to the court that you have been intimidated, you've been coerced into lying before the court. Wala naman, hindi naman binigay ang pangalawa. Even outside of the retraction, maraming ebidensya pointing to the guilt. Kaya nga hindi ba sabi ko sa gobyerno, punta kayo sa Korte Suprema, pwede nyo mapawalang bisa. Ewan ko kung ginawa nila. Kasama rin po dyan sa investigasyon, Attorney Sal, kasi sa Quadcom, yung issue po sa Pogo. Kinakaladkad po ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil karamihan daw po doon sa mga nahuhuling mga Chinese. Sa Davao daw po nahuhuli at yung pong mga issue ng Pogo, yan daw po under the Duterte administration na simulan dito sa ating bansa. Hindi po totoo yun. Gaya nga na sinabi ng Senate President ngayon. Yung Pogo, nag-exist yan, wala pa ang administrasyong Duterte. At katunayan, si Presidente Duterte, by signing the executive order, niregulate niya ang Pogo. At the same time, pinalaki niya ang revenues coming from that.
Ngayon, yung mga, kasi lahat naman, even yung mga senador na kumukontra ngayon, lahat sila ay bumoto sa batas na payagan ang Pogo. Kasi nga, initially maganda revenue. O ang problema, magagaling itong mga Pogo kasi sindikato, ginamit nila yung Pogo for committing various crimes. O kaya nasira. Pero si Presidente Duterte walang kinalaman dyan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.